Jinwoo binugbog si Dongsu at makakalaban niya na ngayon ng isa sa 5 national level hunter na si Thomas Andre, kung saan ipapakita niya ang kayang gawin ng kapangyarihan ng isang ruler. Kaya naman simulan na natin ang chapter 145 up to chapter 147, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinainom ni Jinwoo ng healing potion si Jinho, subalit mababa na sa 10% ang buhay nito, kung kaya't mas lalo itong nagalit at tanong niya sa dalawang kumag na kung meron daw bang healer sa kanilang dalawa, dahil kung ganun man ay pagalingin daw nila si Jinho. Wika ng isa na wag daw magsalita ng Korean si Jinwoo, at wika ni Dongsu na sinasabi daw ni Jinwoo na pagalingin daw nila si Jinho at ito raw ba ang una nilang pagkikita ng bida. Isang beses na lamang daw niyang sasabihin na pagalingin nila si Jinho, at sagot ng lalaki na kailangan muna daw ni Jinwoo na kumbinsihin ang kanyang boss, kung kaya't si Jinwoo ay hinawakan ito sa mukha at walang awang inuntog sa bakal. Isang healer din daw ba ang lalaki, tanong ni Jinwoo, at takot na wika naman na to na akala niya daw ay hindi masasangkot si Jinwoo sa kanilang trabaho, at muling tanong ni Jinwoo kung isang healer daw ba ang lalaki. Sumagot ito ng hindi, kung kaya't hinampas ito ni Jinwoo sa sahig gamit ang ruler's authority, at tama daw ang hinala ni Dongsu na si Jinwoo daw ang pumatay sa kanyang kapatid. Biglang nagsalita si Jinho at pinag-iingat si Jinwoo kay Dongsu, pero sagot ng bida na wag na raw magsalita pa ng kahit ano si Jinho. Sagutin daw ni Jinho ang tanong ni Dongsu kung siya raw ba ang pumatay sa kanyang kapatid, pati na din sa mga kasama nito, at sa kanilang paghaharap ay sinabi ni Jinwoo na pwede niyang tanungin ang kanyang kapatid sa oras na sila ay magkitang muli. Kaya naman nagsimula ng sumugod si Dongsu upang bigyan ito ng suntok, subalit madali lamang itong naiwasan ni Jinwoo at binigyan niya ito ng suntok sa tagiliran na nagsanhi ng pagsuka niya ng dugo. Napalipad muli papalayo si Dongsu at tumama ito sa mga bakal, at makikitang naipalkat niya ito sa haligi ng building, at sa kanyang pagtingin ay nakita niyang si Jinwoo ay malapit na sa kanya. Handa na muling sumugod si Dongsu, subalit gamit ang kamay ni Jinwoo ay dinikdik niya muli ito sa bakal at ibinao ng mukha na para bang may hawak lamang itong bola. Hawak-hawak ngayon ito ni Jinwoo at muli niya itong inumpog sa bakal, at biglang dumating si Thomas at sinabing tumigil na si Jinwoo. Sinabi ni Thomas kay Jinwoo na inutusan niya si Dongsu na wag gagawa ng gulo sa kanya at pagtatanong kung buhay pa raw ba ito, pero sagot ni Jinwoo na sa ngayon ay oo, at sagot naman ni Thomas na mukhang responsive naman pala si Jinwoo, kung kaya't bakit hindi raw sila mag-usap at pakawalan si Dongsu, dahil kung gagawin daw ito ng bida ay magpe-pretend na lamang siya na hindi ito nangyari. Sagot ni Jinwoo na paano daw kung hindi siya pumayag, at sagot ni Thomas na ang kanyang hiling ay hindi na magiging hiling dahil magiging isa na itong utos. Kaya naman binato ni Jinwoo si Dongsu, habang sa isip ni Gago na ito raw talaga ang gusto niyang mangyari, dahil wala raw magiging choice si Thomas kung hindi mangialam, kung kahit patayin daw nito si Jinwoo para sa kanya. Sa paghaharap ng dalawa ay tinanong ni Thomas kung kilala raw ba siya ni Jinwoo, at sagot naman ng bida na hindi na mahalaga kung sino ka man, habang sa isip ni Thomas na kahit kilala siya ni Jinwoo ay pinili pa rin itong siya ay labanan. Pinakita ang nakaraan ni Thomas kung saan lumaki ito bilang isang mahirap at binayaan siya ng kakaibang regalo, at ito ang walang katumbas na kapangyarihan, isang kapangyarihan na kayang durugin ng sinuman. Sa paulit-ulit niyang pakikipaglaban ay nakilala ang kanyang pangalan, at gamit ang iba't ibang klaseng kapangyarihan gaya ng lakas, kayamanan at karahasan ay tila ba siya ay naging hari, at nang makuha niya ang kakaiba niyang kapangyarihan ay naging isa na siyang tunay na hari. Winawasak niya ang sinumang umarang sa kanya at pinapaluhod niya ang mga taong nang mamaliit sa kanya, at ang karahasan ang naging kanyang hustisya, at ito ang karanasan niya na turuan ng taong hindi marunong sumunod sa kanyang utos. Kaya naman sisihin daw ni Jinwoo ang pagiging kanyang ignorante, habang ang mga member ng Scavenger Guild ay dumating na din sa eksena. Isang pagsabog ang kanilang naramdaman at tila ba may isang bagay ang lumagpas sa kanila, at dito ay pinakita si Thomas kung saan napalabas ito ng factory. Tinanong ng iba kung okay lamang daw ba si Thomas, habang si Thomas ay nagsimula ng maglakad, at inutos naman ng iba na maganda ang lahat para sa darating na laban. Inutos naman ni Jinwoo kay Igris na dalhin si Jinho sa ospital, kung kaya't nagmadali namang umalis sila Kaiser, habang makikita naman natin dito na handa na ang grupo nila Thomas, pero ganun din naman sa panig ng ating bida. Mukhang hindi raw masasayang ang oras ni Thomas ngayon, habang nasa kanyang isip na wala na siyang pakialam kay Dongsu, sapagkat isa lamang daw ang magpapabalik ng kanyang pride, at ito ay kung magagawa niyang patayin si Jinwoo. Hindi para huli ang lahat kung tatanggapin ni Jinwoo ang kanyang pagkakamali, dahil kung susuko na ito ngayon ay hindi niya na ito papatayin pa, subalit hindi kumibo si Jinwoo at binigyan niya lamang ito ng finger licking good na pakyo. Nainis si Thomas, at kung ganun daw pala ang gusto ni Jinwoo ay pagsisisiyan nito na pinalabas
pinalagpas niya ang muli nitong pagkakataon, kaya naman gamit ang kapangyarihan ni Thomas ay mas lalo pang lumaki ang kanyang muscle sa katawan. Handa na ang magkabilang grupo, ganun na din sila Jinwoo at Thomas, kung kaya't dito ay nagsimula na silang magsuguran sa bawat isa. Nasa harapan ng mga tank upang gamitin ang kanilang kalasag, at sa pag-activate nila ng kanilang skill ay nakagawa sila ng shield of light na siyang haharang sa mga shadow ni Jinwoo. Patuloy lamang si Thomas sa pagwasak sa mga shadow ng bida at kanyang napansin si Kiba kung saan gumamit ito ng barrier, subalit si Thomas ay tumawa lamang dahil madali lamang niyang winasak ang palangga ni Kiba. Sinabi ni Thomas na hindi raw makakaporma ang mga shadow ni Jinwoo laban sa kanya, kung kaya't dumako na ito agad sa loob ng building, at sa kanyang pagbaba ay kanyang nakita si Jinwoo kung saan nagawa nitong pabagsakin ng isang hunter. Dali-daling sumugod si Thomas patungo sa bida pero biglang humarang si Iron upang ito ay pigilan, pero wika ni Thomas na tumabi daw si Iron sa kanyang daan at madali lamang niyang itong winasak gamit ang isang kamay. Tanong ni Thomas kung nasaan na raw ba si Jinwoo, at dito ay nagawa na pala ng bida na makarating sa likuran ni Thomas at tinusok niya ito ng kanyang dagger, subalit ang kanyang dagger ay hindi man lang bumaon sa katawan ng kalaban. Habang gulat ang bida ay napangiti naman si Thomas at binigyan niya ito ng suntok, sabay talsik papalayo at kanyang sinabi na isang biro lamang daw ba para kay Jinwoo ang isang national level hunter. Gumamit ng skill si Thomas at napagtanto ni Jinwoo na isa itong telekinesis, at wika ni Thomas na damin daw ni Jinwoo ang pinagkaiba ng kanilang mga kapangyarihan. Habang inihigop si Jinwoo ay ginamit niya ang kanyang ruler's authority upang si Thomas ay hindi makagalaw, samantalang sa isip ni Thomas na binabalak daw ba ni Jinwoo na siya ay durugin na para bang siya ay naninigas sa kanyang kinatatayuan. Pinapalapit niya raw si Jinwoo papunta sa kanya, pero mas pinili daw nito na siya ay atakihin, kaya naman sa pagsuntok ni Jinwoo sa kanyang mukha ay napalipad siya papalayo at hindi siya makapaniwala na siya ay nagdurugo ngayon. Gamit ang kanyang paa ay pinigilan niya ang kanyang paglayo, at sa paglapit ni Jinwoo sa kanya ay tinanong nito kung ano raw bang sinasabi ni Thomas kanina na damin daw niya ang pinagkaiba ng kanilang lakas, kung kaya't binigyan niya pa ito ng sunod-sunod at napakaraming pagsuntok. Wika ni Thomas na ngayon daw ay titigilan niya na ang pangmamaliit kay Jinwoo at ginamit niya na ang skill na reinforcement na tila ba magkakaroon ito ng bagong anyo. Pinakita naman ng Hunters Bureau at wika ng isang agent na kailangan daw ipaliwanag sa kanya ni Adam kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon, sapagkat dahil hindi raw isang hunter si Adam ay wala itong nararamdaman na kahit ano, sapagkat kung magpapatuloy pa sila ay maaari nilang itaya ang kanilang buhay. Sa mga oras na ito ay naisip ni Jinwoo ang tungkol sa 4 na tao na nakatanggap ng kapangyarihan sa mga rulers, na maaaring napapabilang ang mga ito sa 5 taong nabuhay ng sumalakay si Kamish, na ang ibig sabihin ay maaaring 4 sa national level hunter ang humiram ng kapangyarihan sa mga ruler. Si Thomas Andre daw ang isa sa mga taong ito, sapagkat ngayon ay nagbago na ng tuluyan ng kanyang anyo, pero nagpatuloy pa din si Jinwoo sa pagsugod, samantalang si Thomas ay handa naman siyang atakihin, at sa pagtama ng kanyang kamay sa sahig ay madali niya lamang itong nawasak na walang kahirap-hirap. Nagawa ni Jinwoo na makaiwas sa pamamagitan ng pagtalon, subalit ginamit ni Thomas ang kanyang skill upang hatakin ito, habang sinasabi naman ng iba na kailangan nilang lumayo kay Thomas. Sa paggamit ng skill ni Thomas ay nagawa niyang higupin ng mga shadow ni Jinwoo, habang sa isip ng bida na parang ito ay isang black hole at maihigop rin daw sana siya kung wala ang kanyang ruler's authority. Mas pinalakas palalo ni Thomas ang kanyang skill na siyang napansin naman ni Jinwoo, at sa sumunod na eksena ay isang pagsabog ang naganap, pero kahit ganun pa man ay nakaiwas pa rin si Jinwoo, samantalang sinabi naman ni Thomas na next time ay hindi na siya sasablay. Lumalayo na ang lahat ng member ng Scavenger Guild kay Thomas, at dito ay biglang tumalon papataas ang kanilang guild master kung saan patungo ito kay Jinwoo, at sa kanyang paglapit ay tinapakan lamang ng bida ang kanyang mukha upang makalayo, subalit muling ginamit ni Thomas ang kanyang skill na capture. Hinihigop muli si Jinwoo ni Thomas pero kinontra niya ito gamit ang kanyang skill na ruler's authority. Sabi na ganda ito ng pagsuntok, samantalang sa isip ni Thomas na hinihigop siya ni Jinwoo upang mas bumilis ang kanilang paglapit, at binabalak daw ba siya nitong kalabanin ng harapan. Kung ganun daw ay masaya niya itong tinatanggap at ginamit muli ang skill na reinforcement upang palakasin ang kanyang kamay, at sa pagtatamaan ng kanilang kamao ay nagawa ni Jinwoo na durugin ang balutin ni Thomas. Nagulat si Thomas sa nangyari habang si Jinwoo ay naka-poker face ang loko, at sa kanilang pagbagsak ay humiyaw ng malakas si Thomas, pero si Jinwoo ay dali-dali itong nilapitan at nagawang maiwasan muli ang pag-atake ng kalaban na nagresulta ng pagkawasak ng paligid. Hinawakan ni Jinwoo ang sungay ni Thomas, sabay tinuhod ang mukha nito, kung saan sa pag-ataking ito ay nabasag ang baluti sa mukha ng kalaban. Dumating na ang Hunters Bureau sa eksena at wika ng isang agent
agent na ano klaseng halimaw ang dalawa upang maglabas ng ganitong klaseng magical energy at dahil sa delikado ay kailangan nilang tatagan ang kanilang sarili. Malapit nang masira ang building at hindi makapaniwala si Adam sa kanyang nakikita at tanong ng isa kung ano raw ba ang kanilang gagawin at sagot naman ni Adam na kailangan nilang pahintuin ang laban. Hindi sila makapaniwala na binubugbog ni Jinwoo si Thomas sa mga oras na to habang si Thomas ay napapaisip kung paano ang isang mage type hunter ay taglay ang ganitong klaseng lakas at bilis kung kaya't matatalo daw kaya siya sa labang ito. Hindi raw ito pwedeng mangyari at hindi niya pwedeng hayaan itong mangyari at ang pag-atake sana niyang gagawin ay madali lamang tinaboy ni Jinwoo kung kaya't hindi pa rin siya makapaniwala na hindi gumagana kay Jinwoo ang kanyang pagiging marahas. Siya raw si Thomas Andre at wag daw isipin ni Jinwoo na sapat na ang kanyang ginagawa upang siya ay pabagsakin. Subalit sagot ni Jinwoo na gaya ng sinabi niya kay Nina ay wala siyang pakialam kahit sino pa si Thomas Andre. Kaya naman patuloy lamang niya itong ginugulpi habang si Adam ay biglang humiyaw at nakikiusap na tumigil na ito sa kanyang ginagawa pero si Jinwoo ay patuloy pa din sa pagsuntok at binabasag paunti-unti ang baluti ni Thomas. Hindi na nakayanan ni Thomas ang panggugulpi ni Jinwoo sa kanya at bigla itong nagsalita na siya ay natalo na sa laban habang si Adam ay gulat na gulat pa rin sa bugbog na inabot ni Thomas Andre. Ilang tao daw kaya ang kayang gumawa nito kay Thomas or may tao daw kaya ang kayang gawin ito at sa oras daw na lumabas ang balitang ito ay tiyak na magugulantang ang mundo. Habang pinapagaling ay sinabi ng healer na kailangan niya ng tulong ng iba dahil ang lahat daw ng buto ni Thomas ay nawasak at marami na ding dugo ang nawala at dahil isa raw itong national level hunter ay nagawa nitong tumagal ng ganito. Kung ibang hunter daw ang nakaranas ng sinapit ni Thomas ay maaaring namatay sila ng 10 beses base sa pinsalang kanyang nakikita at mukhang wala naman daw namatay sa nangyaring labanan na ito. Dapat raw ay naging masaya na si Adam dahil hindi na lumala pa ang nangyari subalit bigla siyang tinawag ng isang agent sapagkat nakita raw nila si Dongsu na hindi na humihinga at si Jinwoo naman daw ay hindi na nila makita. Sawa ka na bang maging amoy tae ang hininga mo? Naku, huwag ka nang mag-alala dahil ito na ang solusyon sa iyong problema at ito ang Mabre Mint Mount Spray kung saan sa loob lamang ng 3 segundo ay balik sariwa ang amoy ng iyong hininga. Hindi mo na kailangang mag-worry sa biglaang tsikahan o meetings dahil bukod sa lasang candy ay malamig pa ito sa bibig. Instant freshness, check. No alcohol or dye, check. At natural mint flavor, check. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo rin bang maging confident habang kausap ang crush mo? Click the yellow basket below para matry mo na ang magic ng Mabre Mint Mount Spray. Sinisigurado ko sa iyong hindi ka magsisisi dito.